Uy, mga mahilig sa kwentong katatakutan. Naisip niyo na ba kung yung mga kwentong kinukwento sa atin ng mga lolo at lola natin ay totoo? Ito ang kwento ni Miguel, isang 14 na taong gulang na batang lalaki na nakatira sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok ng Sierra Madre. Kilala si Miguel na mahilig sa pakikipagsaaplaran at mausisas. Lagi siyang binabalaan ng kanyang lola, "Huwag kang lalabas ng gabi sa kagubatan, Miguel. May kapre doon, isang higante at maitim na nilalang na amoy tabako. Kapag nakita ka niya, hindi ka na makakabalik." Pero hindi naniniwala si Miguel sa mga ganong kwento. Akala niya pang takot lang sa mga bata. Hanggang isang gabi, nagbago ang lahat. Naglalaro si Miguel sa labas ng kanilang bahay nang mapansin niya ang isang kakaibang liwanag sa kagubatan. Parang baga ng sigarilyo na nagbabaga sa gitna ng mga puno. Dahil sa kuryosidad, naisipan niyang silipin ito. Walang kapre, bulong niya sa sarili. Kwento lang yun. Habang papalapit siya, lalong lumamig ang hangin at lumakas ang amoy ng tabako. Bigla, nakita niya ito, isang higanteng nilalang na nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno. Isa itong kapre, malaki, maitim, na may nakakatakot na ngisi. Kumikinang ang mga mata nito sa dilim at may hawak itong mahabang sigarilyo. Anong ginagawa mo rito? Batang pasaway? Dumagundong ang boses ng kapre na parang kulog. Natigilan si Miguel. Parang napako ang kanyang mga paa sa lupa. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Tanging ang malakas na tibok ng kanyang puso ang naririnig niya. Tumawa ang kapre. "Gusto mo bang makipaglaro sa akin?" Tanong nito habang tumatayo at nagmumukhang higante sa mga puno. Sa sobrang takot, nakatakbo si Miguel. Hinabol siya ng kapre at yumanig ang lupa sa bawat paghakbang nito. "Hindi ka makakatakas sa akin," sigaw nito. Tumakbo ng tumakbo si Miguel. Hindi alam kung saan pupunta. Parang mga kamay na gustong humuli sa kanya ang mga sanga ng puno. Naramdaman niya ang mainit na hininga ng kapre sa kanyang batok. Bigla, nadulas siya at nahulog sa isang malalim na hukay. Nakaramdam siya ng matinding sakit at hindi makagalaw. Mula sa itaas, narinig niya ang tawa ng kapre. "Ito na ang katapusan mo, bata," sabi nito. Pero biglang may narinig si Miguel na malakas na tunog ng kampana mula sa baryo. Nagatubili ang kapre at umatras. Sa susunod, bulong nito, sabay laho sa dilim. Dumating ang mga taga-baryo na may dalang mga ilaw at patpat. At natagpuan si Miguel na halos wala ng malay sa hukay. Inuwi nila siya at inalagaan. Mula noong gabing iyon, hindi na muling nangahas si Miguel na pumasok sa kagubatan kapag gabi. Naniwala na siya sa mga babala ng kanyang lola. At tuwing gabi, kapag naririnig niya ang malalim na tunog ng kampana ng baryo, naalala niya ang kapre at ang muntik na niyang pagkamatay. Naging alamat ang kwento ni Miguel sa kanilang baryo. At ang kapre, minsan, sa mga tahimik na gabi, kapag may naamoy na tabako, sinasabi ng mga matatanda na naroon pa rin ito, naghihintay ng susunod na hahamunin sa kagubatan. Pero alam ni Miguel ang katotohanan, hindi lang kwento ang kapre. Isa itong babala na ang kagubatan ay may mga misteryo at panganib na hindi dapat balewalain.